Hello, Bengaw! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang po natin ngayon ay kwento daw ng kababalaghan. At ibinahagi to ng ating kayanggaw na itago na lang natin sa pangalan na Donnie. Pogi kaya to? Yan, Don Bell. Tapos, kwento daw to ng bagong panimula nilang magkapatid matapos nilang maulila. Pero akala nila, yung tahimik na buhay na mapupuntahan nila, bubulabugin pala ng isang madilim na lihim. Grabe, ano kaya yun? Pero bago po natin simulan ng kwento natin, batiin po muna natin ang ating kayanggaw of the day. Meron siya sinabi, Clar. Oh, may tanong ka. Kayanggaw natin na si Ma'am Rochelle Hongayo. Hello po, Ma'am Rochelle. Kasi daw ay... Ang sabi ni Ma'am Rachel, ano daw, mas una pa yata akong magme-menopause kesa ma-shoutout miss. Kaya hello po, Ito, shout out. inakapan na natin yung ma'am, yung pag-menopause na. And ang tanong niya, kung magkapatid ba daw kami ni Sir Rendel? Ma'am, ano po, hindi po kami magkapatid ni Sir Rendel. Sobrang pogi nun ni Sir Rendel. Paano kami magiging magkapatid? Ayun, at least bago mag-menopause, na-shout out na si Ma'am Rochelle. Hello po. Ayun, anyways, kaya nga bago namin simulan, comment naman kayo para mapabilang kayo sa shoutout section natin. Huwag kalimutan mag-subscribe and especially, alam nyo na, i-like yung video natin para mapanood dito lahat ng ating mga kayanggaw. So kayanggaw, enjoy! Di pwede to. Dito nakatira sila, Lolo Ingo eh. Baka nasa likod ng bahay lang. Teka nga lang. Lolo Ingo? Onyok? May tao po ba dyan? Si Donnie po, Tolo. Nandiyan po ba kayo sa loob? Ano? Insan, wala pa rin ba? Umalis na lang tayo dito. Liblib na lugar to eh. Ni kapitbahay, wala tayong matanaw dito. Baka kung anong mangyari sa atin dito, ah. Teka lang naman, pinsan. Baka may pinuntahan lang sila. Mukha namang hindi basta-basta napabayaan tong lugar, oh. Oo nga. Pero di ba, hindi man lang nakapunta sa libing ni Tio Donald yung maglolo. Baka mamaya, deadball na rin pala sila, ah. Uy, hindi no. Posible naman mangyari yun. Di naman kasi oras ng swelduhan nung namatay si Papa, di ba? Wala siyang rason para lumuwas. At saka, wala rin naman nagsabi sa kanila tungkol dun sa nangyari. Pero nung huling punta ni Lolo Ingo, kasama niya yung apo niya na si Onyok eh. At mukhang ayos naman silang dalawa nun. Oo nasa sila ngayon? Kita mo nga oh, nakakandado pa yung pinto ng bahay. At kung hindi lang mababa yung bakod, hindi tayo basta-basta makakapasok sa bakuran eh. Kasi nakakandado din yung gate. Isal, nakita mo ba yun? Parang may tumakbo banda doon ah. Papunta siya doon sa may kaimito sa labasan. Bata ba yun? Si Onyok yata yun eh. Pero bakit parang pumayat siya? Tara, sundan nga natin. Bagong dating kami sa baryong lilipatan namin noon. 3 buwan pa lang kaming tuluyang ulila nang magpasyakong lumipat. Kasama ang bunso kong kapatid na si Niknik. 10 taong gulang at pinsan namin si Charlie. Na halos kapatid na rin namin dahil si Papa ang nagpaaral sa kanya. Pamilyar lang sa akin ang lugar dahil sa kaimito sa gilid ng kalsada. Bahay bakasyonan at caretaker na si Lolo Ingo. At ang apo niyang si Onyok. Mahirap pero kailangan naming mabuhay. Sige na bata, laro na tayo ng habulan oh. Ang ganda kaya dito sa ilalim ng kainito. Oh, tingnan mo, hindi mainit. Teka, sasabihan ko nga si kuya na igawa niya ako ng upuan dito. Kaya sige na, laro na tayo. Pasensya ka na bata. Pero hindi ako pwede makapaglaro sa iyo eh. Kasi hindi na ako bata. Pero teka lang, taga rito ba kayo? Kami? Oo naman. Sabi nga ng kuya ko, amin daw tong malawak na lupain na to eh. Hanggang doon, ayun oh. Sigurado ka? Uy, bata lang ako no, pero hindi ako sinungaling ha. Ikaw yata yung sinungaling eh. Ayaw mo kasing umamin na bata ka.
Bata ka pa nga talaga kasi ang kulit mo. Ginawa mo pa ako sinungaling 19 na ako eh. Ha? 19 ka na? Niloloko mo lang ako eh. Lapit ka nga sa akin, sukatin nga natin yung height mo. Oh, mas matangkad at mas malaki pa kaya ako sa'yo, oh. Si Onyok yung kausap ni Niknik insan, no? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo may tao dito eh. Oh, yan ba yung apo ni Lolo Ingo na sinasabi mo? Unano? Bakit? Bakit? Unano ba yung lolo niya? O may lahi sila? Hindi ko sigurado. Hindi naman ako nag-usisa nung nakita ko siya eh. Tara, lapitan na natin sila bago pa magkagulo. Baka naman kasi lampa ka kaya ayaw mo makipaglaro. Ang payat mo kaya. Tapos, alam mo, para ka nga mukhang matanda, no? Niknik! Nick! Uy, Niknik! Tama na nga yan. Di mo dapat siya pinagtatawanan na. Mag-sorry ka kay Onyok. Kuya naman eh. Sige na. Mag-sorry ka na sa Kuya Onyok mo. Tsaka huwag ka na makulit. Kuya Onyo? As in, sa liit niyang yan, kuya ko pa siya? Espesyal kasi siya, Niknik. Kaya kahit may edad na siya, hindi pa rin siya lumalaki. Onyok, sige na. Lapit ka dito sa amin, oh. Huwag mo na lang pansinin tong kapatid kong sobrang kulit, ha. Ayos lang po yun. Pasensya na po, pero meron po ba kayong kailangan? Hindi ko po kasi kayo kilala, eh. Naku, insan, ano ba naman yun? Hindi ka kakilala, oh. Nakikita rin na nga lang sila tapos ganyan ba? Ano? Ayos lang yun, no? Baka lang naman nakalimutan ako ni Onyok. Onyok naman, hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Donnie, yung anak ng amo niyo ni Lolo Ingo. Nagpunta pa nga kayo sa bahay sa syudad, di ba? Nakalimutan mo na ba? Naalala ko na. Pasensya na po Kuya Donnie, ha. Hindi ko po kasi kayo nakilala kagad. Humaba na po kasi yung buhok niyo, eh. At saka, parang nakalimutan ko na rin po. Oo nga, no? Medyo semi-kalbo nga ako nung nagkita tayo sa bahay, di ba? Nakapunta na po siya sa bahay, kuya. Bakit hindi ko nakita yun? Siyempre, nasa school ka noon, Nick. Onyok, nasa pala si Lola Ingo ngayon? Bakit sarado pa yung bahay? Ano po kasi Kuya Donnie, lumipat na po kami ng bahay. Naisipan ko lang po sumilip dito kanina kasi nakita ko yung sasakyan na huminto. Ano? Lumipat kayo ng bahay? Bakit naman? Saan? Doon po sa may bandang tulay. Sa kabila po nun. Ano po kasi, nagkasakit po ako. Nahirapan po si Lolo nun kasi wala pong malapit na kapitbahay dito. Doon po sa kabila, katabi po namin doon si Ate Georgia na bakla. Kamusta na pala si Lolo Ingo ngayon? Pwede mo ba kami samahan sa bago niyong bahay? Kakausapin ko sana siya eh. O sige po, basta huwag niyo po sasabihin na nakita niyo ako dito ah. Uy, ikaw Onyo ka. Tinatakot mo ako sa kakatakbo mo kanina. Bakit hindi ka na lang ba lumapit ng diretso sa amin? Tapos ngayon tuturuan mo pa kami magsinungaling? Ayos ka rin eh, no? Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Uy, insan, huwag mo nga sa pagalitan. Siya nga pala, Onyok. Ito pala si Charlie. Pinsan namin siya ni Niknik. Magkaedad lang kami kaya pwede mo rin siyang maging kuya. Tapos itong makulit na batang to naman, kapatid ko to. Ito rin na sa lolo mo, Onyok. Ang dami pa namin ayusin sa bahay, oh. Dapat kasi kahit lumipat na kayo, sinisilip niyo pa rin tong lugar. Para hindi kayo nagtataka kung sino-sino yung dumadating. Alam mo yun, di ba? Kaya nga po ako pumunta rito kasi nakita ko nga po yung sasakyan nyo. Tama na yan. Sakay na kayo sa pick up po. Sumabay ka na sa amin, Onyok, ha? Para hindi ka na mahirapan maglakad. Kuya Donnie, pwede po ba sa likod na lang kami ni Onyok? Uy, Niknik. Kuya yung tawag mo kay Onyok, ha? Kasi mas matanda siya sa'yo. Nakakaasiwa naman yun. Onyok na lang, kuya. Para kunwari magkaedad lang kami. Di ba, Onyok? Ayos lang naman sa akin kahit hindi mo ako tawagin kuya eh. Basta wag mo lang din ako yayain maglaro ah. Ang daya mo naman. Paano ko niya ko ganun? Wala naman yatang ibang tao dito, oh. Uy, wag mo na yung paglalaro yung problemahin mo.
Kita mo hindi pa tayo nakakapasok ng bahay oh. Ang nangyari noon ay si Charlie ang pumwesto sa likuran ng pick-up. Samantalang sina Niknik at Onyok naman, katabi ko sa harap. Ginawa ko yon para mas madali kong malaman kung saan kami hihinto. Malapit lang din naman ang tulay. Bumaba kami sa tapat ng isang kubo sa tabi ng kalisada. At sa di kalayuan, may bahay na concrete at isang barbershop. Normal na ang usapan nila ngayon, pero may halong biroan pa rin. Sandali lang po Kuya Donnie ha. Sasabihan ko lang po si Lolo. Tsaka pasensya na po kayo sa kubo namin. Pasok po muna kayo. Ayos lang kami dito sa labas, Onyok. Sige na. Pumasok nga siya sa loob ng kubo na may kababaan ang pintuan. Kaya mas pinili na naming sa labas na lang kami maghintay. Iginala ko ang tingin sa paligid saka ako napabuntong hininga. Nahagip kasi ng tingin ko ang kakaibang nakasapit sa pinto at napaisip pa ako kung ano yon. Ayos naman sa akin yung lugar pero medyo nakakapanibago lang na walang masyadong ingay at hindi matao. Kaya parang kakaibang katahimikan sa paligid lalo na kapag hinayaan kung saan-saan maglikot ang utak ko. May natanaw naman akong malapit sa ilog at napansin din pala yun ni Charlie. Habang naghihintay kami, patuloy lang kami nagmamasyad sa paligid. Uy, Insan, tignan mo yung bahaging yun ng ilog oh. Ang ganda ng kubo doon. Ba, oo nga no. Mukhang bagong tayo pa yata. Tapos kitang-kita mula dito sa tulay. Sarap siguro tumambay dyan, no? Makapunta nga dyan sa isang araw. Ayos yan, pinsan. Para naman, hindi puro takot yung naiisip mo. Kuya, hindi ba ano rin yung kubo kapag umapaw yung tubig sa ilog? O kaya naman kapag bumaha? Kaya ka na naman, Niknik ha, kung ano na naman iniisip mo. Kayong dalawa yata ng Kuya Charlie mo, yung tunay na magkapatid eh. Malamang hindi pa umapaw kahit minsan yung ilog dito, Niknik. Kasi kung nangyari na yun, di wala na uulit sa kanila na magtayo ng bahay dito sa ilog. Kuya Donnie. Pasensya na po kayo ha. Wala pala si Lolo sa loob. Siguro nangunguha na naman po siya ng ulang sa ilog. Nangunguha ng ulang? Ba, hindi ba delikado sa kanya yun? Hindi naman po. Malakas naman po si Lolo eh. Mas malakas pa nga siya kaysa sa akin. Paano kaya to? Kailangan namin pumasok sa bahay eh. Ay, ito po pala yung susi ng bahay. Sasabihin ko na lang po sa kanya mamaya na nandito kayo tapos binigay ko po yan. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Ano doon eh? Tara na. O sige, salamat dito sa susi, Onyok ha. Ganito na lang. Uwi muna kami tapos mag-ayos sa bahay. Tapos mamaya pupunta ulit kami dito ha. Siguro mga hapon na yun. Para sigurado nandito si Lolo Ingo. Pakisabi na lang sa kanya na nandito kami ha. Sige po Kuya Donnie. Sasabihin ko po sa kanya na nandito kayo. Sigurado na pupunta yun doon mamaya eh. Paunahan na lang po tayo. Pero, Onyok, kanino pala yung kubo sa tabing ilog? Kakilala mo ba yung may-ari nun? Yan po. Ang may-ari po niyan si Lola Paz. Yung naghahabi po ng mga basket. Nagagandahan din po kayo. Oh, narinig mo yan, Donnie? Gumagawa pala ng basket yung may-ari niyan eh. Sakto sa balak natin. Ako na lang bahala makipag-usap sa kanya oras na magpagawa tayo ng paitlugan ng manok, ha? Mabuti naman inako mo na yan. Mapapanatag na ako na hindi ka matatakot dito. Di na nga ako takot sa lugar, no? Pero sa mga tao, lalo na sa isa dyan. Stoy, muna nga ituloy. Nakakaya na ha. Baka nakakalimutan mo, 6 na taon lang yung agawat natin sa kanya. Sige Onyok ha. Babalik na lang kami mamayang hapon. Medyo hindi ko nagustuhan ang inasal ni Charlie. Pero hindi ko siya masaway basta-basta. Halata rin kay Onyok na hindi niya gusto ang tono niya. Kaya bago pa mauwi sa pagtatalo, umalis na lang muna kami. Pagbalik sa bahay, nag-general cleaning kami dahil maalikabok na ang loob. Mabuti nga may tubig sa balon, may kumpletong gamit at pagkain ang mini ref. Kinahaponan,
Sa pagod ay si Charlie na lang ang naghanda ng hapunan, habang kami ni Niknik ay pumunta kina Lolo Ingo. Hindi ka talaga napapagod, Nick, no? Mukhang nag-enjoy ka dito, ah. Ibig sabihin yan, okay na sa'yo dito na tumira? Parang okay din, kuya. Kasi tingnan mo, ang lapad ng space dito. Hindi katulad sa atin na siksikan. Tapos ang dami pang sasakyan. Sabi ko naman sa'yo maganda dito, di ba? Hayaan mo. Sa susunod na mga araw, titignan natin kung nasaan yung school dito. Pero kuya, misa kasi naiisip ko, parang nakakatakot dito eh. Alam niyo po yung mga kwentong aswang? Di ba may ganun sa mga probinsya na ganito? O kaya sa mga liblib na lugar? Yan ka na naman eh. Kakabasa mo yun ng libro tsaka kakapakinig ng horror stories. Itigilan mo na yan bago ka pa tuluyang matakot, ha? Paano po kung halimbawa, meron nga nun dito kuya? Ano pong gagawin natin? Ay, nako. Ang isipin mo, magkasama tayo dito. Kaya imbis na matakot ka, dapat mas maging matapang ka, Nick. At saka, hindi magtatayo ng bahay si Papa dito kung alam niyang hindi tayo ligtas dito, no? Ay, lalo ko tuloy siyang na-miss, kuya. Hindi ko na nga nakita ng buhay si Mama, tapos si Papa naman, maaga rin siya kinuha. Nandito naman ako, di ba? Hindi naman kita pababayaan. Alam mo yon. Oh, ayun na pala si Onyok sa tulay, oh. Mukhang namimingot siya. Siguro marami isda dyan. Ay, tama-tama. Mamingwit din tayo sa susunod. O sige kuya, mauna na ako ha. Uy, dahan-dahan lang sa pagtakbo, Nick. Ingat lang sa pagdungaw sa tulay, ha. Baka mahulog ka. Binilisan ko na rin ang lakad para maabutan ko siya. May lumapit namang matanda sa kanilang dalawa at nakilala ko agad ni si Lolo Ingo yun. Napansin ko ring hindi siya ganun kasigla at tulad ni Onyok. Parang pumayat din siya. Naging mabigat ang usapan namin kahit pilit naming pinananatiling kalmado ang tono. Naku, Donnie, iho. Pasensya ka na't hindi ako nakapag-abiso sa pag-alis namin doon sa bahay niyo, ha? Hindi ko na kasi kaya pang lumuwas sa syudad, eh. At medyo humihina na rin yung tuhod ko. Dagdag pa natin yung nagkasakit si Onyok nitong mga nakaraang buwan. Kaya pati ako naapektuhan na rin. Naku, ayos lang po yan, Lo. Naiintindihan ko po kayo. Gusto ko rin po humingi ng pasensya sa inyo, eh. May nangyari po kasi kaya hindi rin po ako nakapag-abiso kaagad sa paglipat namin dito. Ano sabi mo? Lilipat kayo dito? Bakit naman? Akala ko magbabakasyon lang kayo dito ng kapatid mo. At saka, sino yung kasama niyong magkapatid? Ang sabi ni Onyok, wala daw yung papa niyo? Yung pinsan po namin, si Charlie po yun. Lo, tukol naman po kay Papa. Wala na po siya, eh. Ano? Ano sabi mo? Wala na yung papa mo? Abay, paano naman nangyari yun? Diyos ko naman. Binangungot daw po siya, Lo, eh. Kaya pala hindi siya nakauwi nun sa amin nung gabing yun. Sa morgue ko na pala siya makikita. Diyos ko mahabagin. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Donald. Saglit na namagitan sa amin ang katahimikan. Kita ko ang pamamasa ng mga mata ni Lolo Ingo. Ako naman pigil na pigil ding maging emosyonal. At sa totoo lang, pinipilit ko ring magpakatatag dahil sa kapatid ko. Kahit paano nasanay naman ako ni Papa na maging responsable sa buhay. Lalo na't wala na si Mama nung bata pa ako. Ganun talaga siguro yung kapalaran, Iho. May mga taong nakatakdang mabuhay na matagal na mag-isa. O kaya naman, kailangan maiwan ng mga mahal nila sa buhay. Siguro dahil alam nilang kaya naman mabuhay nang iiwan nila. Katulad mo na lang, hindi ba? Inihanda ka ng papa mo para balang araw, kahit kayo ng kapatid mo, kaya niyo pa rin mamuhay na maayos. Para po kay Nikniklo, magsisikap po ako. Pero kayo po ni Onyok, kamusta po dito? Napapansin ko kanina nung papalapit po kami ni Niknik. Medyo matamlay at tsaka payat po kayo, ah. Kuya, tingnan mo oh. Ako yung nakuhuli nito oh. Ang galing ko, di ba? Tinuruan ako ni Kuya Onyok eh.
Aba, ang laking gisaw niya na po ah. Nakakatuwa naman at marunong ka pala mamingwit. Manang-mana ka talaga sa papa mo. Talaga po? Dito rin po ba namimingwit yung papa ko? Aba, oo. Simula na mabili niya tong lupa na to nung binata pa siya. Hanggang sa pinagbubuntis ka ng mama mo, namimingwit sila dito tong bumibisita. Nagplano na nga sila lumipat dito dati. Kung hindi lang namatay talaga si Ninita eh. Lo, hayaan nyo. Mukhang matutupad na naman yung plano nila, Loy. Nandito na kami ni Nick oh. Kita niyo naman, di ba? Kuya, mamimingwit po ulit ako ha. Gusto ko rin kasi mag-ulam ng ganitong isda eh. Masarap daw po kasi itong isigang at saka iprito, sabi ni Kuya Onyok. Saglit pa nga naming tinunghayan ang kulitan ng dalawa habang namimingwit. Masaya akong makita na maayos ang samahan nila. Sinikdik pa naman yung klase ng bata na hindi agad nakikipaglapit, kaedad man niya o mas matanda. Nawili nga akong pagmasdan sila hanggang sa nakalimutan kong gumagabi na pala. Mabuti naman at naalaw yung isa sa pamimingwit dito. Pero Donnie, gumagabi na ha. Hindi naman malayo yung sa inyo. Pero mas mabuti sigurong maaga kayo umuwi. Opo, Lo. Maya-maya uwi na po kami. Sasamantalin ko lang kahit papaano na naaliw po si Niknik dito. At bata siguro yung pakiramdam niya kay Onyok. Kaya hindi siya nag-aalangan makipaglapit, no? At saka, Donnie, huwag ka mag-alala. Pagtutulungan natin maayos yung pagtira nyo dito. Maasahan mo naman din niya si Onyok kahit papano eh. Ipapakilala rin pala kita kay Georgia. At sigurado ako makakatulong siya sa inyo kung sakali. Gusto ko nga rin po makilala si Georgia, Loy. Pero parang wala yata siya dun sa bahay na yun, no? Nako, umaalis tuwing hapon yung isang yun tapos hating gabi na ko umuwi. Kaya bukas magpunta kayo dito na maaga at sigurado nandun yun. Sige po, Lo. Pati yung naghahabi ng mga basket, gusto rin namin sana na makilala. Napalalo, balak kasi namin magtayo ng poultry sa likod ng burol eh. Mag-aalaga po kami ng layer chicken ni Charlie. Para kahit papano meron po kami pagkakakitaan. Abay, maganda ideya yan ah. Dati na rin plano ng papa mo yan sa pagkakaalala ko. Kaya lang, di ko sigurado kung nandiyan si Paz. Yung naghahabi ng basket yung tinutukoy ko. Umaalis din kasi yun araw-araw para maglako ng hinahabi niya. Ganun po ba? Ibalak pa naman sana namin ni Charlie na puntahan na siya. Pero di bali po, baka sa susunod na araw nandyan naman siguro siya, no? Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko siya, papupuntahin ko siya sa inyo. O kaya utos ako si Onyok para malaman niyo kaagad na nandyan siya sa kubo niya. Kung kailan naman nagpapaayos ng kubo, saka naman laging wala yung isang yon. Pero Lo, mabalik po tayo dun sa tanong ko kanina. Mukhang di lang po kayo pumayat ha. Kundi pati na rin si Onyok. Meron po ba kayong dinaramdam? Naku iho, wag mo na akong pansinin. Dala na rin siguro ng katandaan tong pagpayat ko. Pero yung si Onyok, ay nako. Aminado akong pinoproblema ko yung kalagayan niya. Parang ang hirap kasing tukuyin kung ano talaga nangyayari sa kanya eh. Kaya siguro namayat din ako sa kakaisip ko bakit siya nagkaganyan. Kung payag po kayo, dali natin siya sa ospital tapos ipa-check up po natin, Lo. May sasakyan naman po ako eh. Kaya hindi kayo mahirapan sa pagbiyahe. Pati na rin po kayo. Magpa-check up na rin po kayo. Nako, saka na yung pagpapacheck up sa ospital. Mukha naman bumubuti siya ngayon eh. Tignan mo nga't ang saya nila oh. Oh, di ba? Mas masigla na yan si Onyok simula nang lumipat kami dito sa tabi ni Georgia. Hindi tulad nung halos na natutulog lang siya at walang ganang kumain. At saka sabi naman ni Georgia, ginagawa naman niya ng paraan para kahit sa albularyo lang, mapatignan si Onyok. Kung ako kasi iho, hirap na talaga akong bumiyahe. Basta Lo, kapag kailangan niyo po ng tulong ha, huwag po kayo mahiyang magsabi sa akin. Lalo na po ngayon, kayo na lang po yung tinuturing kong kapamilya. Tuluyan na ngang dumilim noon. Napagtanto kong masyadong kokonte ang streetlights sa daan. Kaya naman nagpaalam na kami at nagmadaling umuwi. Bit-bit pa nga ni Niknik ang 3 pirasong isda.
Pagdating namin sa bahay, nakapagluto na si Charlie. Kaya naman nakapaghapunan din kami kaagad. Natapos ang gabi na inakala kong mahimbing ang tulog naming tatlo. Hanggang kinaumagahan, nagreklamo si Charlie habang nagkakape kami sa labas ng bahay. Inaayos ko rin noon ang duyan sa ilalim ng kainito. Medyo may tensyon sa umaga dahil lumalabas na naman ang pangit na ugali ni Charlie. Pambihira naman oh. Binangungot yata ako dahil kay Onyo kahapon, Donnie. Ano? Binangungot ka dahil kay Onyok? O naman minsan, sineseryoso mo naman yung inis mo sa kanya ah. Ewan ko ba? Pero parang iba talaga yung pakiramdam ko sa kanya eh. Alam mo ba kung ano siya sa panaginip ko? Nuno sa punso na may sungay. Bihira talaga yun. Ginawang horror yung unang gabi ko dito. Grabe ka naman. Sabihin mo, pagod ka lang siguro kagabi. Ano ba kasing iniisip mo bago ka matulog? Ano pa? Kundi yung poultry business natin dito. Gusto ko sana kasi makapag-umpisa tayo para may iba na akong pagkakaabalahan dito. At saka para maaga na rin natin malaman kung uubra ba tayo sa probinsya o hindi. Huwag ka mag-alala. Unahin talaga natin yan. Kailangan lang natin matsyempo na nasa bahay si Lola Paz para makausap natin siya. Pati na rin si Georgia, dapat makilala natin yun eh. Ano pang hinihintay natin? Lumakad na tayo ng maaga. Kasi naman dito na lang tayo maghapon. Tapos kung ano na naman yung naisip ko dito. Teka, titignan ko kung tapos na si Nick na kumain. Nick, tapos ka na ba? Kuya, tapos na po ako. Tara na po kina Kuya Onyok, dali. Pambira talaga to si Nick oh. Oh, Charlie, kung ano yung inis mo kay Onyok, siya naman yung aliw na aliw doon. Basta. Wala akong tiwala sa Onyok na yun. Umalis na nga kami ng bahay kesa magtalo pa. Pero pagdating namin kina Lolo Ingo ay sarado yung kubo niya. Sinubukan naming tumawag pero wala namang sumasagot. Kaya tumambay muna kami sa tulay at tinanaw ang paligid, lalo na yung ilog sa baba. At doon namin nakita si Lolo Ingo sa baba. May kausap siyang isang matanda. Pero may napansin pa ako noon na mukhang hindi napansin ng dalawa. At pagkurap ko, hindi ko na siya nakita. Kaya sinarili ko na lang yon. Oh, Donnie. Baka yan na si Lola Paz oh. Tara, puntahan na natin sila. O sige, tara doon. Hindi ko lang talaga mapigilang maiyak sa tuwain ko. Apo ko yun eh. Kaya kahit kayo lang kami ulit nagkita, sabik na sabik talaga akong isama siya rito. Nagulat pa nga ako sumunod na siya sa akin pag-uwi ko kaninang umaga eh. Nakakatawa ka naman, Paz. Kaya ka ba nagpapaayos ng kubo dahil sa kanya sana? Abay, oo naman ano. Sa pagkaganda-ganda pa naman niya tapos patitirahin ko sa luma at halos matumba ng kubo. Huwag naman. Kuya Donnie, bumalik na po tayo sa taas oh. Sige na po. Ayoko na dito sa may ilog. Parang nakakatakot po eh. Tapos yung lola nakausap ni Lolo Ingo. Kakaiba siya, kuya. Ano? Ako ba naman, Nick? Wala nga tao dyan sa taas eh, di ba? At saka ang aga-aga natatakot ka na. Bakit? Meron ba ginawa sa'yo si Lola? Huwag kang ganyan, Nick. Hindi mo ba alam kapag natatakot ka, lalo ka lang nilang tatakutin? At saka hindi ka nga natakot doon sa unanong na si Onyok eh. Tapos dyan sa Lola na yun, natatakot ka? Ano yun? Umawa ka na lang sa akin. Pwede ka rin magtago sa likod ko. Sige na. Lola Ingo, pasensya na ho. Maganda umaga pala. Oh, kayo pala doon eh. Nako, kanina pa ba kayo? Pasensya na't walang tao sa bahay ha. Pero mabuti nakita nyo kami ni Paz dito. Bali, ngayon lang po kami dumating lo. Tapos nakita namin kayo dito mula doon sa tulay. Ganun ba? Siya nga pala. Ito si Paz. Siya yung naghahabi ng basket dito. Sakto, nandito siya. Paz, sila pala yung bagong lipat dito sa atin. Pamilya ng amo ko si Donald. Kaso namatay na siya eh. Kaya silang tatlo na lang yung titira sa bahay. Ay, bago lipat din pala kayo. Ay nako, tamang-tama may bagong makikilala rin dito yung apo ko. Naghahabi kasi ako ng mga basket. Kaya baka naman maisipan yung magpagawa sa akin. Kumusta po, Lola Paz?
Ako nga po pala si Charlie. Sakto po. Magpapagawa sana kami ng basket sa paitlogan ng manok eh. Baka naman po may sample kayo ng gawa nyo. Baka pwede ko po makita. Abay, ang bilis mo naman iyo, ano? Pero kung sample lang naman ang gusto mo, marami ako doon sa bahay. Gusto niyo bang pumunta doon ngayon, ha? Sige po, La. Papagawa kami ng mas maaga kung sakali. Kasama rin po ako, La. Ako nga po pala si Donnie. Tapos ito naman po yung kapatid ko, si Nick. Abay, may maganda pala kayong batang kasama, ano? Lolo Ingo, nasaan na po ba si Kuya Onyok? Magpapaiwan na lang po sana ako sa bahay niyo. Naku po, sumama kasi si Kuya Onyak mo kay Georgia na namalengke eh. Pero may motor naman sila sinakyan. Kaya mabilis lang yung mga yon. Ano, samahan mo na lang ako sa kubo habang naghihintay. Hindi ko na rin kasi kayang maglakad papunta sa kubo nila pas eh. O sige po, Lo. Sasama na lang po ko sa kubo niyo. Tara na po. Nick, sigurado ko bang magpapaiwan ka? Baka pasakitin mo na naman ulo ni Lolo mamaya ah. Opo, Kuya. Hihintayin ko na lang po si Kuya Onyok doon. Tsaka promise po, hindi po ako magiging pasaway sa kanya. Iya po. Ayaw mo bang sumama sa bahay ko? Maganda doon. Pwede ka din maglaro doon. At saka nandun din kasi yung apo ko, babae din yon. Sigurado ako magkakasundo kayo. Ayoko po sa inyo. Nakakatakot po kayo eh. Hoy, Nick, ano ba? Naku Lola, pasensya na po kayo ha. Uy, Nick. Ang aga-aga nagsusuplad ako. Tigilan mo nga yun. Ay, naku, wala sa akin yan. May mga bata talagang hindi natutuwa sa mga matatandang katulad ko eh. Sanay na ako doon. Huwag niyo na akong alalahanin, ha? Baka naman naninibago lang si Nick sa'yo, Pas. Parang katulad din namin ni Onyok noon, di ba? Pero ako nang bahala sa kanya. Sige na, Donnie. Lumakad na kayo. Ako nang bahala sa kapatid mo. Uy, Nick. Huwag mo nang ulitin yun na naninghal ka na matanda, ah. Mag-sorry ka kay Lola Paz. Lola, sorry po. Iatid ko na lang muna kay Sapang pang ninikniklo. La, susunod po ako sa inyo ni Charlie. Hinatid nga kami ni Lolo sa Pangpang bago siya bumalik sa ilog. Habang sinusundan namin sina Lola Paz, inaalala ko si Nick at pasimple ko ring inoobserbahan si Charlie. Hindi rin mawala sa isip ko ang babaeng nakita ko sa tulay. Mabato ang dinaanan namin pero parang hindi man lang nahirapan si Lola. Pagdating namin sa kubo, bumukas ang pinto at napalanok ako dahil siya yon, yung babaeng nasa tulay. Lola, salamat naman po bumalik na kayo. Akala ko po iniwan niyo na ako eh. May bisita po pala kayo? Hoy, ako nga pala si Charlie. Naku, saktong-sakto talaga na sumama ako dito. May tinatago palang sobrang gandang apo si Lola Paz dito. Kaya pala pakaramdam ko parang hinihintay talaga ako pumunta dito eh. Kumusta sa inyo? Bago lang ako dito eh, kaya hindi pa ako masyado nakakagala. Ako nga pala si Belle. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Ako? Naku, yan si Donnie, yung pinsa ko, Bing. Lola Paz, pwede ba namin yayaan mamasyal si Bing mamaya? Stoy! Ano mo mamasyal yung sinasabi mo dyan? Pala ko ba kulungan na manok yung unahin natin? Huwag kayong mag-alala. Papayagan ko naman sumama si Belle sa inyo mamaya. Pero hali muna kayo. Tignan niyo muna yung mga basket na gawa ko. Ang importante kasi malaman ko kaagad kung anong mapipili ninyo para naman maumpisahan ko ng gawin. Oh, ayan Bella, sasama ka na sa amin mamaya. Titingnan ko lang kasi tutulong din ako kay Lola maghabi eh. Marunong ka rin maghabi? Ayos ah. Naku, masusugatan at magkakali yung kamay mo sa paghahabi, Bella. Apo tama nga si Charlie. Huwag mo nang alalahanin yung paghahabi, ha? Ako nang bahala doon. Hindi kita isinama rito para pagtrabahuhin. Nandito ka para may kasama ako. Yun lang yun. Pero Lola, gusto ko po kayong tulungan eh. Gusto ko po mas matuto pa ako sa paggawa ng basket. Basta. Ako ang masusunod dito, Apo, ha? Kaya huwag ka nang tumutoy. Pwede ba yun? Bel, pwede ba ako makahingi ng tubig? Ay, nasamid yata ako eh. Please.
Ako na kukuha para sa'yo, iho. Halika na, sumunod ka dito sa loob. Oh, hindi na pala ako nauuhaw, Lola. Ayos na po ako. Nako, ano kung hindi? Halika, huwag ka na mahiya. Bel, dalhin mo nga sa likod bahay si Donnie po. Ibaba niyo yung mga sample ng basket na nakasabit sa silong. Sige na. Kitang-kita ko yung pagkunot ng noo ni Charlie pero ipinagkibit balikat ko na lang yon. Napasubo kasi siya sa sarili niyang diskarte. At alam niya yon. Ako naman, kahit aminadong nagka-interes kay Belle ay mas nangibabaw ang hiya ko at kaba. May kung ano-anong kakaiba kasi akong naiisip at napapansin sa paligid ng mga oras na yon. Parang mabigat yung pakiramdam ko at may takot sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Maingat naman kaming pumunta sa likod bahay habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Donnie, nandito pala yung mga sample ng basket ni Lola, oh. Meron dito, ito, oh. Iba't iba yung hugis. Bel, bakit parang nagtatago ka kanina doon sa ilog? Ha? Ano pinagsasasabi mo? Ikaw, Donnie, ha? Kunwari ka lang nahihiya dahil nandiyan si Lola, eh. Uy, nakita kita mula sa tulay kanina, no? Nagtatago ka imbis na makisali kina Lolo Ingo tsaka Lola Paz. Huwag dito, Donnie. Malalagot tayo, eh. Donnie, ano ba kailangan mo klase ng paitlugan? Naku, marami talaga pagpipilian dito, oh. Bah, grabe ang dami naman sample ng basket dito. Ayun, yung pabilog na nasa pinakataas. Yan yata yung basket ng paitlogan eh. Yan ba yung gusto mo? O sige, sandali lang ako kunin ko. Uy, Bel, ako na dyan. Naku, baka mahulog ka pa sa bangko dyan eh. Magagasgasan yung balat mo. Ikaw naman kasi, Insan eh. Kahit kailan talaga, hindi ka talaga papasang gentleman. Oh, mukhang nakapili na kayo ng basket, Naku, tama-tama. May nakatambak akong malinis na kawayan ngayon. Makakagawa ako agad ng order ninyo. Balila, 15 piraso sana yung papagawa namin. Lola, ito yung sample na gusto namin, Lola. Oh. At saka, galing niyo naman po masyado. Pulidong-pulido yung pagkakagawa, oh. Lola, nagbago na nga po pala yung isip ko. Gusto ko po sanang mamasyal ngayong araw kasama sila, eh. Pero sa susunod na mga araw, pangako po, tutulong po talaga ako sa inyo sa paghahabi. Oo na, sige na po. Pumapayag naman ako sa gusto mo, eh. Pero tandaan mo, ha? Tumulong ka man o hindi sa akin. Basta't nandito ka kasama ko sa gabi. Ayos na sa akin yon. Ayan. May kasama na ako sa pamamasyal. Ano, Donnie? Insan, balik na tayo kina Lolo Ingo. Sama na natin si Belo. Sige po, Lola Paz. Bale, kukunin po namin yung dito sa inyo yung mga basket, no? Kailan po kaya? Ay, nako, iho. Ako nang bahalang maghatid ng mga gawa ko sa inyo. Uunti-untiin ko na lang para hindi ako mahirapan. At saka, malapit lang naman kayo, eh. Salamat po kung ganun. Teka, ito po pala yung paunang bayad ko. Kinuha ko ang pitaka ko at bumunot na ako ng pera. Nasa tabi ko siya noon kaya napansin ko ang nanginginig niyang mga daliri na meron pang mahahabang kuko. Napalunok na lang ako at pinanlamigan dahil doon, pero itinago ko pa rin ang takot ko. Hindi na lang ako tumingin sa kanya ng diretso. Hanggang sa nagpaalam na kami noon, kasama na namin si Belle pabalik sa daan. Pero hindi ko naman siya makausap ng direkta. Kulang na lang sabihan ako ni Charlie na mauna na para masolo niya nga yung dalaga. Kaya naman nagpaalam na akong mauuna pag-ahon namin sa Pampang. Sakto namang tila nag-aabang sa labas ng bahay niya ang hula ko ay si Georgia. Humahaba pa nga yung leeg niya sa kaaabang at kinawayan niya pa ako. Ay, teka. Ikaw si Donnie, di ba? Lapit ka dito. Bilisan mo. Ikaw ba si Georgia? Kamusta? Wala mo nang kamustahan dito. Hindi kasi mabuti sitwasyon eh. May emergency tayo, okay? Emergency? Bakit? Meron ba masamang nangyari? Sila Mikmik? Oh, mukhang saya-saya naman nila tatlo Namimingwit pa pasok dito tayo sa loob ng bahay. Delikado dito sa labas. Halika na! Halika na!
Uy, teka lang, Georgia. Ano kasi, yung pinsan ko, si Charlie, kasama niya pa yung apo ni Lola Paz na si Bel. Ayun sila, oh. Hayaan mo muna sila dyan. Ikaw kasi mas importante makausap ko ngayon. Kaya halika na. Uy. Bitawan mo nga ako. Ano ba, Georgia? Ano ba itong ginagawa mo? Baka hindi ako makapagbigil, mabigwasan kita. Sige ka. Ay, warfreak ka pala? Naku, mabuti kung ganun, no? Hindi na ako mamumroblema kung sakali. Tara, dito tayo sa sala. Sa loob tayo. Uy, teka lang, ano ba itong ginagawa mo, Georgia? Tatamaan ka na talaga sa akin eh. Sa inis ko talaga noon ay nabigwasan ko si Georgia. Pero alerto siya at nakaiwas talaga sa suntok ko. Halatang kahit binabae, hindi ibig sabihin nun, lalampa-lampa siya. May mga nagkandahulog pa nga dahil sa ginawa ko. At kasama na roon ang palamuting nakakabit sa may pintuan. Parang katulad yon ng nakita ko sa pintuan nila Lolo Ingo. Mas malaki nga lang at may iba't ibang kulay. Ano ba? Huwag mo akong jombagin. Hoy! Kung gano'n, tumabi ka dyan sa pinto. Palabasin mo ako dito. Ikaw malma ka lang kasi. Ikaw naman eh. Wala naman ako masamang gagawin sa'yo, no? Loyal ako sa jowa ko. Kung gano'n, ba't mo ako dinala dito sa loob? Salamat ka. Nagpipigil pa talaga ako, ah. Sorry na. Ganito kasi yun. Basta huminahon ka lang, ha? Baka marinig tayo doon sa labas, eh. Kasi doon my friend, may problema ako. Tungkol to kay Onyok. Si Onyok? Bakit? Ano ba meron doon? Yung nangyayari kay Onyok, hindi yung ordinaryo sakit lang doon Ano ibig mo sabihin? Yan si Onyok, di ba may sakit siya? Yung sakit pala noon, gawa yun na aswang. At hindi ko anong karamdaman lang. Aswang? Paano naman nangyari yun meron ba aswang dito? At saka, saan mo pala kuha yung impormasyon na yan? Yun na nga Ang alam ko, wala naman talaga aswang dito sa barangay. Kaso, itong jowa ko ngayon, may lola siyang albularya. Tapos narinig niya yung kwentuhan namin tungkol kay Onyok noong nakaraan. Kaya ayun, hiningaan niya ako ng damit para daw matignan. At ayun na nga, isang binangunan na aswang na nang bibiktima daw ng mga bata yung dumadali kay Onyok nang paunti-unti ngayon doon Binangunan na aswang na nang bibiktima ng bata? Hindi na naman bata si Onyok kasi nga diba maliit siya. Kaya ayun, napagkamalan siguro na aswang na bata. Kaya binibiktima siya. Dagdag pa na mahina rin siguro yung dungan niya. Kaya madali siya natablan ng kung ano mang ginawa ng lintik na aswang na yun. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka namang gumagawa ka lang ng kwento para takutin kami Hindi nakakatawa yan. Naku naman Donnie. Wala na akong oras makapaglokohan, no? Totoo nga kasi na bata lang yung bet nung aswang. Tapos, hindi naman daw talaga pinapatay ka agad. Pero yun nga lang, pinapahina niya yung katawan kasi sinisipsipan niya ng enerhiya. Kumbaga inuunti-unti niya yung biktima niya. Kaya pwede maagapan ang karamdaman niya kapag nahuli siya at tumigil yung ginagawa niya. Kung ganun, delikado si Niknik dito sa lugar na to. Yan yung dahilan kung bakit ikaw yung kinakausap ko tungkol dito imbis na si Lolo Ingo. Wala kasing alam yung isang yun sa nangyayari. Pero imposible naman na walang alam si Lolo Ingo, di ba? Malay ba natin kung may ginagawa pala yung aswang na yun para hindi siya mahalata na matanda, di ba? Sino kaya yung aswang na yun? Nandito pa siya o dumadayo lang? Ano sa palagay mo? Alam mo, ang hirap kasi mambintang dito tapos magturo na lang ng walang maayos na pruweba. Kaya ikaw, bantayan mo ng mabuti yung kapatid mo Napalunok ako lalo noon at pabalik-balik sa utak ko ang mahahabang kuko na nakita ko. Lalo akong nagtaka dahil kung naghahabi siya, tiyak na mahirap gamitin ng mga kamay kapag ganun ang kuko niya. Pero sa tingin ko, hindi pa rin sapat na pruweba yon. Teka, pupunta ko na sila, Niknik sandali lang, Donnie. Hindi pa ako tapos. Meron ka ba naiisip kung sino? Pinigilan pa niya talaga ako sa braso nun, kaya hindi pa rin ako nakalabas ng bahay niya. Pagsilip ko sa bintana, wala namang tao, kaya naisip kong lubos-lubusin na ang pag-uusap namin. Para sa kaligtasan ng kapatid ko,
Handa akong gawin ang lahat. Wala eh. Mahirap kasi mabintang lalo na kapag hindi naman sigurado. Ikaw ba? May iba ka bang alam na kailangan ko malaman? Alam na ni Onyok to eh. Tapos nagplano na kami ng gagawin. Pero hindi dapat to lumabas sa ating tatlo ha. Mahirap na. Si Charlie hindi ko talaga maaasahan yun malamang. Inis yung kay Onyok eh. Pero ako, Georgia, ano ba magagawa ko para makatulong? Huwag ka mag-alala. May mga protection ako dito para sa kapatid mo. Yun yung mga dapat sana ginagamit namin ni Onyok eh. Dahil ang balak namin, magpapabiktima talaga siya hanggang sa mahuli yung aswang. Kaya wala dapat siyang proteksyon. Uy, delikado yun ah. Baka may mangyari sa kanya ah. Kaya ka nga namin sinabihan kasi alam namin tutulong ka. Mas delikado kung totoong bata na katulad ng kapatid mo yung bibiktimahin ng binangunan, di ba? Sunod-sunod na tango lang ang sagot ko. At ng mga oras na yon, sinabi niya sa akin ang plano. Ilang sandali pa ay lumabas kami ng bahay. Inulan pa ako ng tukso mula kay Charlie noon. Pero imbis na mapikon, tinawanan lang namin siya. Uy, Insan, totoo ba yun? Hindi ko naman alam na mas type mo pala si Georgia kaysa kay Bel, ah. Hoy, sinikdik yung inuuna ko ngayon, Charlie. Huwag mo nga ako ikumpara sa'yo. Uy, ano yun? Galit ka sa akin kasi naunahan kita kay Bel, no? Naunahan? Seryoso ka? Makikipagkompetensya ako sa'yo para sa iisang babae? Hoy, wala naman ako sinabing ganyan, ah. Ikaw yung nagpapainit ng ulo, eh. Huwag mo kasi akong tularan. Lagi kami agenda eh. Tapos nagkukunwaring wala. Seryoso? Totoo namang gusto kong unahin yung manukan, eh. Nagkataon lang na nandun si Bel. Eh, kinuha ko na yung pagkakataon. Di ba? Natural lang yun. Hoy! Ano ba naman kayong dalawa? Almusal pa lang nag-aaway na kayo kaagad? Charlie, ano namang masama kung nag-uusap sila sa loob? Grabe naman yung isip mo. At bago pa lang kayo dito, no? Lahat kayo tapos ganito kaagad? Gusto ba ipabarangay ko kayo, ha? Eh, kahit saan pa makarating to, hindi ko itatanging gusto ko talaga si Bel. Simple lang yun. Uy, Charlie, ano ba? Kakakilala pa lang natin sa isa't isa, no? Grabe ka talaga. Ang aga-aga mo, ha? Relax ka lang, pinsan, no? Di mo naman ako magiging kakompetensya dyan kay Bel, eh. Oh, narinig mo yun, Georgia? Saksi ka, ha? Ay, ang aga-aga talaga. Ang init na usapan dito. Ano ba meron? Lola Ingo! Actually, napapansin ko lang, dumadami na tayo dito eh. Baka maganda magtipon-tipon tayo dito para makilala natin mabuti yung isa't isa. Aba, maganda nga yan. Anong nasa isip mo ngayon, Georgia? Sa tulungan ni Georgia ay nagkaroon agad ng pa-welcome dinner sa bahay niya para sa amin. Inibitahan niya si Kapitan at ilan pang taga-baryo kasama ang mga anak nila. At habang kumakain, kanya-kanya kaming obserba. Nawala ang duda ko kay Lola Paz. Hindi na mahaba ang kuko niya. Gusto ko sanang makausap ulit si Bel, pero hindi siya tinantanan ni Charlie. At natapos ang gabi ng maayos, pero nawalan na ako ng interes kay Bel. Kuya Onyok, bilisan mo na. Andiyan na yung aswang eh. Teka lang, bitawan mo yung kamay ko, matadapa ako, Nick. Ay, maaabutan na nga tayo. Kay kuya na tayo, bilisan mo. Oh, mga bata! Kunin nyo na itong sinigwelas, oh! Sa inyo na ito! Ayaw namin yan. May uod kaya yung nasa loob ng basket. Narinig mo yun, Donnie? Narinig mo yun? Lalo lumalala si Nick kakasama kay Onyok, eh. Teka nga, harapin ko nga muna si Lola Paz. Akala ko ba nakausap mo na siya? Na ikaw na lang yung kukuha ng basket. Bakit dala-dala pa rin niya yun? Eh, gusto daw niya mamasyal, eh. May masama ba? Ay nako. Nick, tama na yan. Ilang beses ba kitang sasabihan? Kuya, kasi nakakatakot talaga siya eh. Pati yung pagkain niya, oh. Nakakatakot din. Sobrang hinog na kasi yung iba, Kuya Donnie. Medyo bulok na. Pero pinipilit pa rin niyang tanggapin namin. Naku, kayo naman. Pwede nyo naman piliin yung hindi pa bulok, hindi ba?
Noong isang araw ko pa kasi ito kinuha, kaya ayan, nahinog na. Lola, hindi na po dapat kayo nag-abala. Nakalimutan niyo po ba yung sabi ni Charlie? Tignan niyo rin yung sarili niyo. Mukhang hindi na maganda yung pakiramdam niyo. Ay, nako, wala to iho. Konting trangkaso lang naman ito eh. Lola, pas naman eh. Hindi po ba sinabi ko ako na lang po yung kukuha? Nagabala pa kayo. Si Bel po pala. Ba't hindi niyo po kasama? Hayaan niyo na ako. Ehersisyo naman to sa akin eh. Uuwi rin ako kaagad. Nangangamusta lang naman ako, lalo na dito sa mga bata. Hindi rin naman ako magtatagal. Lola Paz, siyatin ko na po kayo. Tapos dadalaw na din po sana ako kay Bel. Ikaw talaga, iho. Sige, wala namang problema yun eh. Kung gusto mo, doon ka na rin maghapunan. Aba, hindi ko po tatanggihan yun. Insan, sasama muna ako kay Lola Paz, oh. Oo, sige. Wala namang problema eh. Ito na yung mga siniguelas, ha? At saka, niknik po. Ito, ginawa ko yung basket na yan para sa'yo. Ayoko niyan. Ayaw po namin yan, Lola Paz. Yan nga pala yung kinain ko nung binigay nyo. Sumakit din po yung tiyan ko dyan. Sumakit yung tiyan mo sa siniguelas? Kailan naman yon? Parang wala naman akong naaalala na binigyan kita noon eh. Huwag nyo na po itanggi yun. Inukulit nyo ako dati. Kaya tama lang na ayaw ni Niknik yan. Uy, ayusin mo nga yung mga sinasabi mo. Hindi gawain ni Lola Paz yan, no? Saksi ako sa kabaitan niya. Huwag kang magsalita ng pangit kung ayaw mong tamaan. Insan, tama na. Huwag na natin palakihin to. Hindi huwag mo konsintihin yung ugali niya. Nahawa na nga si Niknik eh. At tignan mo to siniguelas. 2 piraso lang naman yung bulok. Sobrang dami maayos pa dito, oh. Kuya, ayaw nga po namin kasi. Oo, sige na. Para walang gulo, itatapo ko na lang to. Sige na. Uuwi na ako, ha? Lola Paz, Lola, wag na po kayo umiyak. Sasamahan ko na lang po kayo. Hayaan niyo na lang po yung mga walang modo na yan. pasensya na po Lola Paz ha. Hayaan niyo po, pagsasabihan ko po sila. Uy, ikaw na bata ka. May araw ka rin sa akin. Charlie, awat na nga eh. Hindi naman nakakatulong yan. Kainis, tara na nga po, Lola. Pasensya ka na rin, Dorne, Apo, ha? Ako naman kasi ito mapilit eh. Sige na, aalis na kami. Umuwi ka na, Onyok. Huwag mo lang hintayin na bumalik pa ako, ha? Kuya Donnie, pasensya na po. Uuwi na lang po ako. Kuya Onyok naman eh. Daya mo naman. Hindi pa nga tayo nakakalaro ng maayos tapos uuwi ka na. Niknik, maligo ka na. Tignan mo nga yung itsura mo sa salamin. Ikaw pa nga to, mukhang bruhay. Bilisan mo. Basta kuya, hindi pa uuwi si Kuya Onyok ha. Iduduyan pa niya ako eh. Ay, nako. Onyok, mamaya ka na ha. Baka hindi na magsawa yung kalaro mo kakaduyan eh. O sige na, Nick, lakad ka na sa banyo. Sinadya ko rin namang huwag pauwiin si Onyok dahil marami akong tanong sa kanya. Hindi ko lang siya mausisa kanina dahil kina Charlie at Lola Paz. Kinumpirma ko lang ang mga sinabi ng kapatid ko. Totoo po yun, Kuya Donnie. Nung nakita ko yung siniguelas kanina, bigla pong bumalik sa isip ko po yun nangyari. Sigurado ka? Baka sa panaginip mo lang yun ha? Hindi po kuya, totoo po talaga yun. Kaya nga po ako nagtaka eh. Bakit parang nakalimot talaga ako nun? Hindi po kaya dahil sa bati? Ganito na lang. Hintayin natin si Niknik tapos umuwi ka na kaagad. Sabihin mo kaagad kay Georgia yung naalala mo ha. Nagigets mo? At saka mag-ingat ka sa pangunguha ng ulang dun sa banda nila ha. Opo Kuya Donnie. Nandito na ako kuya. Laro na tayo ulit Kuya Onyok. Niknik, kailangan na pala umuwi ni Kuya Onyok mo eh. Mangunguha pala siya ng mga ulang para sa pamimingwit natin bukas. Oh, ulang? Eh di sasama na rin ako. Sige na naman kuya oh. Huwag na makulit, Niknik. Bukas na nga lang tayo mamimingwit, di ba? Sige na, Nyok. Lakad ka na. Huwag mo na lang pansinin yan. Bukas na lang ulit, Niknik. Mangunguha na lang tayo na ulang sa umaga. Sama-sama tayo, okay?
Wala na nga siyang nagawa nang umalis na si Onyok. Kinausap ko na lang siya ng masinsinan tungkol sa inasal niya. Pero ayaw talaga niyang magpasaway. Para sa kanya kasi nakakatakot talaga si Lola Paz. Kinagabihan naman, maliwanag na ang buwan. Medyo maalinsangan sa loob ng bahay kaya niyaya ko si Niknik sa duyan. Hinihintay na rin namin si Charlie na umuwi ng mga oras na yon. Medyo nakakatakot ang pakiramdam dahil nga sa ingay ng mga aso. Hanggang sa bigla na lang dumating sina Georgia. Kuya, kaninong aso ba yan? Ang ingay eh. Pasok na lang kaya tayo sa loob. Sige, sa loob na. Hintayin na lang natin si Kuya Charlie mo. Ay, teka. Tignan mo kuya oh. May naglalakad sa daan. Sino yan? Eh, bilisan natin, Lolo Ingo. Kailangan natin mahiram yung kwento si Niknik para kay Onyok. Eh, ano pa talaga nangyayari? Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin? Kuya sila Lolo Ingo oh. Oo nga eh, nagmamadali pa sila oh. Tara, salubungin natin sila. Georgia? Lolo Ingo? Ano pa nangyari? Pasok po kayo. Hala, bakit pasan niyo po si Kuya Onyok, Ate Georgia? Eh basta, sa loob na tayo mag-usap. Tara. Teka lang, isasarado ko lang yung gate ha. Hintayin pa namin si Charlie kaya nandito pa kami sa labas eh. Pumasok na kayo. Georgia, ako ni Jack kay Onyok ko. Hindi na, kaya ko na. Malapit na rin naman eh. Teka, anong oras na ba? Hindi pa rin ba umuwi yung pinsan mo? Eh baka mag-away lang kami kung sasabihan ko eh. Ay nako, yung batang yun talaga. Hindi mapigilan kapag si Bel na yung usapan. Pasok po kayo. Bali pwede si Onyok sa kwarto ni Charlie. Maluwag naman po dun eh. Dito na lang sa sala. Teka, ibababa ko lang siya ha? Sandali, kukuha lang ako na una na. Ito, iangat mo yung ulo niya, Georgia. Sige. Onyok? Gising na, Onyok. Nandito tayo kay Niknik. Gising na, Onyok. Kuya Onyok, gising ka na oh. Bakit kaya ang aga mo natulog? Napagod ka ba sa pangunguhan ng ulang kanina? Onyok ka po. Gumising ka na. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ano po ba talaga nangyari, Lo? Natulog lang siya banda alas 6 eh. Pagkagaling sa pangunguhan ng ulang. Pagkatapos, nung lutuin ko yung ulam, ginigising ko siya. Kaso ayaw magising eh. Lo, huwag po kayo mag-alala. Natutulog lang po si Onyok. Kaya lang malakas po talaga yung bati na tumalab sa kanya ngayon. Umayat po siya lalo. Baka po mahina na po talaga yung katawan niya. Ate Georgia, ano po yung bati? Bakit po nagkakaganyan si Kuya Onyok? Nick, huwag ka na masyado maraming tanong. Paypayan mo na lang siya. Georgia, tara sa kusina oh. Lo, dito lang kayo sa tabi niya ha? Ipahig niyo to sa mga pulsuhan niya. May gagawin lang po kami ni Donnie. Lumabas pa kami ng bahay mula sa pintuan sa kusina para hindi kami marinig ng dalawa sa loob. Nagbunga na ang plano namin para matukoy ang aswang, yung bumibiktima kay Onyok. Nung una parang hindi ako makapaniwala. Mahina lang ang boses namin pero ramdam na ramdam ang bigat ng nangyayari. Georgia, mukhang ito na yung kumpirmasyon na hinihintay natin. Nakapagkwento na ba sa'yo si Onyok? Oo, sinabi niya ang lahat. Pati yung tungkol sa siniguelas. Ang tapang naman na matandang yon, no? Parang hindi pa rin ako makapaniwala eh. Kaya lang, nandun si Charlie. At si Bel, mukhang wala naman yatang alam dun sa ginagawa ni Lola. Pero hindi pa ako kumbinsido sa babaeng yun, Donnie. Kasi panaiiwas niya sa akin eh. Simula pa nung gabing nagtipon-tipon tayo. Eh ako naman, hindi ko naman siya kinakausap ulit dahil kay Charlie. Ayokong maulit-ulit yung bangayan namin. Eh, ito na pala yung gagamitin natin. Kumpleto na. Balat, baon ng nyog, uling, kamangyal, mga inorasyon ng halamang gamot, at pinarasong goma para sa siga sa labas. May lalan na rin pambahid. Anong uunahin natin? Ako nang bahala sa pagpapausok kay Onyok. Ikaw na sa siga sa labas. Para mabilis tayo. Kapag nagising si Onyok sa gagawin ko, hindi muna tayo susugod. Pero kapag hindi na talaga, sige,
Nakahanda na rin yung putol na kawayan para sa sibat. Napahirak ko na rin ang lana. Pero hindi naman natin kailangan patayin siya, di ba? Depende sa sitwasyon, Donnie. Kapag hindi siya madadaan sa pakiusap, hindi ako magdadalawang isip talaga. Akala niya talaga, nasaan yung lighter mo? Kinuha ko ang lighter sa lagayan at inabot ko yun sa kanya. Mabilis ang mga kilos namin noon, lalo pat nag-iiyakan na sina Lolo Ingo at Niknik sa loob. Hindi pa rin kasi magising-gising si Onyok at puro ungol lang ang lumalabas sa kanya. Onyok naman oh. Gumising ka na, Onyok. Gising na, Onyok. Kasalanan ko to eh. Hindi ko naprotektahan yung apo ko. Masyado ako naging kampante. Kahit alam ko na yung nangyayari sa kanya. Georgia, paano kaya kung dalhin na lang natin si Onyok sa albularyo? May sasakyan naman eh. Kaysa naman na naghihintay pa tayo dito. Oo, tama. Dalhin natin siya tapos balikan na lang natin yung lintik na yon. Teka, kukunin ko lang yung susi. Nick, ikaw isuot mo yung jacket mo ha. Opo, kuya. Si Kuya Charlie po, iiwan na po natin siya. Hindi naman siya bata, Nick eh. Kayang-kaya niya yung sarili niya. Hindi na nga kami nag-aksaya ng panahon. Sumakay na sila sa sasakyan habang ikinakandado ko ang bahay at binuksan ko ang gate. Dali-dali ko silang sinundan, pero kung kailang hawak ko na ang manibela at binubuhay ang sasakyan, saka naman ayaw nitong umandar. Peste, ayaw talaga umandar. Siguradong inorasyonan tayo. Ayaw na asong maipagamot si Onyok. Bumalik na lang tayo sa loob tapos sumugod na. Sige, tara. Susugod kayo? Saan? Baka delikado yan. Baka madagdagan pa yung problema natin. Lolo Ingo, magtiwala po kayo sa amin. Pangako, ililigtas po namin si Onyok. Teka, siya kayo pupunta? Sino yung susugurin nyo? Kilala nyo ba itong nagpapahirap sa apo ko? Lo, pasok po muna kayo sa loob. Dito muna kayo sa silid namin ni Niknik habang wala kami. Lo, makinig po kayo. Nasa malapit lang yung asong na bumibiktima kay Onyok. Kayang-kaya po namin ni Donnie to. Magigising po yung apo nyo, pangako. Kayo po munang bahala kay Niknik, Lo ha. Kuya, si Lola Paz po yung susugurin niyo, di ba? Siya yung aswang alam ko. Si Paz? Ano ba naman kayo? Napakabait nun. Lagi niya kami tinutulungan ni Onyok. Pati nga pagkain namin nun, madalas galing sa kanya eh. Yun na nga po, Lolo. Dinala kayo sa bigay-bigay habang inuunti-unti niya po si Onyok. Naalala niyo po ba? Simula na lumipat kayo malapit sa amin, lagi na lang sa ilog kayo nagkikita, di ba? Hindi na siya nakakalapit sa kubo niyo. Aba, oo nga no. Tuwing iniimbitahan ko siya, lagi na lang siya may dahilan. Dahil meron po akong kinabit sa pinto niyo, Lo. Mukhang palamuti lang yon, pero pantaboy po yun na aswang. Bigay po ng jowa ko yon. Yun ba yung parang tuyong kahoy na nakadikit sa bato? Yun ang ngingitim na nakabitin sa pintuan? May nakita rin akong gano'n sa bahay mo, Georgia. Mas makulay nga lang. Naputol ko yun nung nagmamadali ako lumabas pagkatapos natin mag-usap, di ba? Ah, napansin mo pala. Kaso epal din si Charlie eh. Sumabit yung ulo niya doon tapos hindi niya na binalik nung maghapunan. Kaya pakiramdam ko, kakuntsaba ng aswang yung pinsan mo eh. Diyos ko, wala akong kaalam-alam dito ah. Baka ginamitan din ako ng gayuma at saka si Charlie. O mas malala pa, Lo. Baka si Belle, siya yung ginagamit niya para lalo niya makuha yung pinsan mo, Donnie. Eh, kung totoo nga yan, anong gagawin natin? Yung sinasabi ng inay ko noon, kapag sa tingin mo na gayuma ang isang tao, sabuyan mo na asin habang nakatalikod. Pero hindi niya dapat na malaman na gagawin mo yon. Sige, magdadala po ako ng asin. Sasabuyan ko si Charlie kapag meron po pagkakataon. Basta magbaon din tayo. Yung mga sibat, nasaan na? Nandito lang. Tinago ko sa likod ng pintuan. Oh, ito yung sa'yo, Georgia. Kuya, talunin niyo po yung aswang para hindi na kami matatakot ni Kuya Onyo kapag naglalaro kami. Kami ng kuya mo yung bahala dito. Lo, alis na po kami. Binagta
Pinagtas nga namin ni Georgia ang malawak na palayan papunta sa ilog. Imbis na dumaan pa kami sa main road. Mas malapit kasi doon papunta sa kubo ni Lola Paz. Pero hindi namin inaasahan ang sumunod. Sa gitna ng daan, nasalubong namin si Charlie. Tila wala siya sa sarili at parang may mabigat na nangyari. Insan, ano nangyari sa'yo? Bakit wala kang damit pang itaas? Bakit ka naglalo? Naku, Donnie, ginawa na yata siya aswang. Saan kayo pupunta? Susukurin niyo si Lola Paz. Pwes, tataan muna kayo sa akin. Charlie, huwag na kayong mag-away. Ano ba? Walang makakasakit kay Lola Paz kahit sino pa sa inyo. Insan, ano ba? Huwag mo kami pilitin, labala ka! Panang-iwas lang ang ginagawa namin tuwing sinusugod niya kami. Kahit nga si Georgia na nakalmot niya sa braso, hirap pa rin saktan ng pinsan ko. Naalala ko naman noon ang asin na baon ko. At yun ang ginamit ko laban sa kanya. Georgia, hindi ko siya kayang saktan. Yung plano na lang natin yung gagawin ko. Sige, ako bahala. Hoy, aswang! Ako harapin mo! Walang yakap! Hinataw mo ako ng siban! Aray! Bakit umilit? Oh, ano ngayon? Habulin mo ako! Mabilis nga ang takbo ni Georgia sa gitna ng palayan at sinundan naman siya ni Charlie. Humabol ako habang nasa palad ko na ang asin. At nang maabutan ko sila, pagulong-gulong na sila sa lupa. Kaya ang ginawa ko noon, binudburan ko na lang sila ng asin habang nagpapambuno. Napahiyaw si Charlie dahil doon at nakawala naman si Georgia. O ano ka ngayon? Bagong ngenggaw ka pa lang, akala mo kung sino ka na? Hindi ka obra sa amin! Georgia, anong gagawin natin sa kanya? Kailangan niya makabalik sa anyo niya. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Ano yan? Katas to ng kalamansi na may inorasyon ng lana. Kailangan natin itong mapainom sa kanya para bumalik siya sa pagiging tao. Pagkatapos, itali na lang natin siya. Meron kang dalang panali? Oo naman. Maliit lang itong bayong ko pero kumpleto to sa rekado. Ang gapte! Mawawalang ya kayo! Pinagtulungan niyo ako! Pasensya ka lang, pinsan. Pero kailangan namin itong gawin para sa kapakanan mo. Itong sa'yo! Pagkasabi ko nga nun ay tinamaan ko ng sibat ang balikat niya. Kaya imbis na makabangon, namilipit siya sa sakit. Kinuha ko naman ang maliit na bote na hawak ni Georgia at mabilis ko siyang kinubabawan. At pilit kong ibinuhos malapit sa bibig niya ang laman noon. Salamat sa maliwanag na buwan ng gabing yon dahil hindi kami nahirapang makakita sa paligid. Hindi! Ito ang talent, Tony. Ikaw sa kamay, ako sa paa. Sige, akin na. Patawad, Charlie. Kung di ka sumama dito, di sana nangyari to eh. Gaganti ako! Hindi niyo magagalaw si Lola Paz! Georgia, hindi ba pwedeng iuwi na lang natin siya? Mas mapapahamak si Lolo kapag ganon. Ang mabuti pa, sa barbershop ko na lang natin siya dalhin. Pasayos doon at hindi siya basta-basta mahanap ni Lola Paz. O sige, tara. Mabagal ang paglalakad namin dahil mabigat si Charlie na walang malay. Ang nangyari, salitan kami ni Georgia sa pagpasan sa kanya. Hanggang sa makarating nga kami sa kalsada. Pinagtulungan na lang namin siyang buhatin. Ako sa ulo at si Georgia sa paa. Itinali namin siya sa isa sa mga silya sa barbershop at binusalan namin ang bibig. Saka kami bumaba sa ilog at medyo nawawala na ang liwanag ng buwan noon dahil sa mga dahon ng kawayan sa magkabilang pampang. Kaya kailangan na namin gumamit ng flashlight patungo sa bahay ni Lola Paz. Nanghinayang pa nga ako sa ganda ng kubo niya dahil kabaliktaran pala ang ugali ng nakatira roon. Ang malala pa doon, dinamay pa niya ang pinsan ko sa kasamaan niya. Sa tingin mo, alam niya na pupunta tayo? Malamang, hindi naman siya tatanga-tangang aswang, no? Kaya niya inutusan si Charlie para halangin tayo. Pwes, nagkakamali siya. Kahit bakla ako, wala akong balak magpatalo, no? Mabuti na lang hindi ka maarte, no?
Kung nagkataon, mas malaki pa pala yung problema ko dito. Shh! Teka, merong umiiyak. Hindi kaya si Belial? Lola, maawa ka na sa akin, oh. Pakawalan niyo na ako, Lola. Tumahimik kang babae ka. Kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo, papatayin na lang kita. Wala ka na ba silbi eh? Buti pa si Charlie. Ang bilis niya sumunod sa mga gusto ko. Napakawalang puso. Tama lang pala na tawagin siyang asong niniknik. Tama ka, nakakagigil talaga siya. Ibahin niyo ako sa kanya, Lola. Galit si Charlie kay Donnie, kaya madali para sa kanya yung magdesisyon. Pero ako, Lola, hindi ako galit sa inyo. Gusto ko lang na mapabuti kayo. Kaya pumayag ako na pumunta dito. Huwag mo nga akong dramahan. Hindi yan uubra sa akin. Yan nga ang ginagawa ko para makakuha ako ng simpatsya sa mga bibiktimahin ko. Lola, maawa po kayo. Tigilan niyo na po yung paggawa ng masama. Sigurado po ako, mabubuhay naman kayo sa paggawa ng mabuti, di ba? Anong mabubuhay? Mabibigay ba ng kabutihan ng kabataan gusto ko? Huwag mo ako ginagawang tanga. Bubusal ako na lang yung bibig bago sumabayan. Nakakabwisit na yung pag-iyak mo eh. Tara na, sumugod na tayo habang abala siya sa pagtali kay Belle. Sige, ituloy na natin to nang matahimik na tayo. Maingat nga kaming umakyat sa pampang papunta sa kubo. Sarado ang pintuan pero kawayan lang naman yon. Kaya binalya ko hanggang sa masira. Pagpasok namin, hindi na natapos si Lola Paz sa ginagawa niya. Tinatali pa lang kasi niya ang bibig ni Belle, habang si Belle naman nakagapos sa higaan. Sinasabi ko na nga ba? Hindi matatapos ang araw na to na hindi kayo dumarating. Pinaghandaan ko naman kayo eh. Hindi kami natatakot sa iyo. Yun pala, mga bata sa baryo yung pinupuntirya mo. Hoy, ikaw na bakla ka! Ikaw ang numero 1 panira sa mga plano ko! Sa ngalan ng itim na kapangyarihan, Lola Paz, itigil niyo yan! Itong sa'yo! walang epekto sa akin yung asid mo, iho! Ang mga binangonan na katulad ko, hindi nagpapalit ng anyo! Tony, kalagan mo ko. Alam ko kung anong makakapagpahina sa kanya. Kailangan niyang masugatan. Tapos mabutbura ng niluto ang sisalana. Tumahimik ang babae ka! Asa ka na makukuha ng ganong asin? Yung maganda mong mukha, yan ang sisirain ko! Aray yung mukha ko! Tigilan mo yan! Etong sa'yo! Hindi! Bakit hindi ako makagalaw? Ano ginawa mo sa akin? Hindi niyo ako matatalo kahit anong gawin niyo! Mga ordinaryong tao lang kayo! Mga mahihinang nilalang! Kinamitan mo ako ng orasyon! Naku, hindi na makagalaw si Georgia. Tony, sabuyan mo na kasi si Georgia! Bilisan mo! Oo! Walang epekto yan! At ngayon, ikaw iho, madali naman ako kausap kung makikipagkasundo ka lang eh. Kung hindi, pare-pareho kayong maiistatwa rito. At susugod ako sa bahay ninyo para ang kapatid mo naman ang bibiktimahin ko. Hindi mo gagawin yan. Sige, papayag ako sa kahit anong gusto mo. Basta huwag mo lang pakialaman yung kapatid ko. Madali ka palang kausap eh. Sige, humiga ka sa tabi ni Belle. Bilisan mo! Huwag, Donnie! Tuso yung matandang yan. Hindi niya tutuparin yung pangako niya. Ako lang ba ang tuso rito? Kunwari kang nagtitipo ng mga taga rito. Pero ang totoo, inaalam mo kung sino ang aswang na umaatake sa kaibigan mo. Lumapit ka ba talaga sa albularyo? Kaya ikaw na bakla ka! Huwag mo akong turuan! Magkaiba tayo, Lola Paz. Ginamit ko ang pagiging tuso ko para sa kabutihan. Para sa mga biktima mo. Pero ikaw, sarili mo lang iniisip mo. Napakadandan mo talagang bakla ka! Sa ngalan ng itim na kapangyarihan, patahimikin siya! Lola Paz, tama na! Sinunod ko na po yung gusto nyo. Nasa tabi na po ako ni Belle. Nalakayga na po ako. Tony, kunin mo yung palad ko. Paglapit ni Lola, itulak mo siya ng malakas. Tapos isabay mo yan kay Georgia para makawala siya sa orasyon. Ay, nako. Ikaw sana ang gusto ko para sa apo ko, iho eh.
Kaya lang, mukhang wala sa plano mo ang magseryoso. Kahit parang gusto mo rin siya. Kaya, ayun, si Charlie na lang ang tinulungan ko. At hindi naman ako nagkamali sa kanya. Pero ginawa niyo siyang aswang, Lola Paz. Hindi na kayo naawa sa kanya. Paano na siya pagkatapos nito? Oh, di magiging malaya siya. Malaya siya sa kahit ano gusto niyang gawin. Mas magiging malakas pa nga siya sa susunod na kabilugan ng buwan eh. Ikaw ba? Gusto mo rin bang mayanggaw katulad niya? Sabihin mo lang at laway lang sa tubig yon. Di bali na lang. Hindi ko pinapangarap maging aswang. Lalo na yung maging masama. Ay, naku, masyado ka namang banaliho. Pero saan nga ba aabot yan, ha? Hanggang sa makakaya ko. Kagaya na lang nito. Ang likod ko! Ang likod ko! Georgia! Bibisi ka kita nasin para makawala ka! Diyos ko! Akala ko matutuluyan na ako! Tony! Tony, yung kasi sa ilalim na baka! Walang ahali sa inyo! Aray ko! Sorry ka na lang, Lola. Pero kailangan kong gawin to! Hindi! Sinugatan mo ako, hindi! May hinugot si Georgia na tila patalim mula sa bulsa niya. Kung hindi ako nagkakamali ay labaha yon na ginagamit sa pagkiskis ng buhok. Ginamit niya yon para sugatan si Lola Paz at kalagan si Belle. At ako naman, tinakbo ko na ang banga. Tinumba ko na lang yon para makuha ang supot na nasa ilalim. Saka ako mabilis na binudbura ng katawan ng matanda. Hanggang dito ka lang, Lola Paz. Eto, para kumpleto yung regados mo. Di bale, mabango naman yung klase ng lana ng nyug na to. May orasyon at kalamansi nga lang para hindi maghilom yung mga sugat mo. Hindi! Itigil nyo na! Magmahawa kayo! Huwag! Kung gusto mong gumaling, bawiin mo ang lahat ng sumpa at bati na pinataw mo sa mga bata. May isang gabi ka para gawin yon. Huwag mo ako subukan. Hindi kita sasantuhin. Baka akala mo! Oo na! Babawiin ko na ang mga sumpa! Magmahawa kayo! Bel, bantayan mo yung lola mo. Alam mo na ang gagawin kapag nagtaka pa siya gumawa na masama. Oo, ako na bahala sa kanya, Georgia. Tara na, kailangan na natin tignan si Onyok. Tsaka si Niknik na rin. Hindi na nga kami sa ilog dumaan kundi sa kakahuyan. Tapos lumusot kami sa palayan. Yun sana ang unang daan na tatahakin namin kung hindi lang kami sinalubong ni Charlie. Nakaapak pa nga ako ng matulis na bagay at tumagos pa talaga yun sa tsinelas ko. Kaya paika-ika ako noon. Pero binaliwala ko ang sakit, ang takot at kaba matapos naming harapin si Lola Paz. Dahil pagdating namin sa bahay, gising na si Onyok at kinukulit na naman siya ni Niknik. Bata ka pa nga talaga kasi Kuya Onyok. Tingnan mo, biktima ka ng binangonan, di ba? Kasi kung hindi ka bata, hindi ka nun gugustuhin. Bahala ka na nga sa gusto mo sabihin, Niknik. Basta huwag kang sobrang kulit ha. Hindi na kita talaga kakausapin. Sige ka. Ay, nako, pambihira talaga kayong dalawa. Imbis na magbantay sa paligid, ang gulo niyo pa. Paano kung may dumating na aswang? Hindi natin maririnig yun, di ba? Lokohin kaya natin yung mga yan. Uy, huwag na no. Marami na nga silang inaalala, lalo na si Lolo Ingo. Tapos, gaganyanin mo pa. Reserva mo na lang yung kalokohan mo kapag maayos na yung lahat. Sige na, kakatok na ako ah. Ito naman. Oh, ayun oh. May kumatok. Hindi natin narinig yung mga yabag nila. Lolo Ingo, kami po ni Georgia to. Buksan niyo po yung pinto. Wow, sila Kuya Donnie pala. Bubuksan ko na po, lo. Huwag muna. Hindi natin sigurado kung sila nga yan. Baka nagpapanggap na naman. Natuto na ako, Apo. Hindi pala basta-basta dapat nagtitiwala kahit gaano pa kabait ng tao sa'yo. Lalo na sa sitwasyong to. Diyos ko naman, Lolo Ingo. Kami to ni Donnie. Sige na po, buksan nyo na. Para makauwi na kami pagkatapos. Oo nga pala. Kailangan pala kitang samahan, Georgia. Nasa bahay mo pala si Charlie, no? Kung ano-ano pang paliwanag ang sinabi namin bago kami pinagbuksan. Tuwang-tuwa silang ligtas kaming nakauwi. At para nga makasiguro,
Sumama na rin kami sa bahay ni Georgia. At dahil may sasakyan naman, hindi na kami naglakad. Pagdating, wala pa ring malay si Charlie. Kaya naman dinala namin siya sa albularyang kilala ni Georgia. At doon ay ginamot siya ni Nay Ansing at inalagaan ng mga kasamahan niya. Hindi pa siya pwedeng iuwi, pero kampante akong gagaling siya. Donnie, patawarin mo ako. Dahil sa lihim kong galit tsaka inggit sa'yo, napahamak ko yung sarili ko, Donnie. Patawarin mo ako. Tapos na yun, Pinsan. Ang mahalaga ngayon, gumaling ka. At hindi pa huli para magbago, Charlie, di ba? Nandiyan naman si My Love Nelson para tignan-tignan ka dito eh. Naku, salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Dalaw-dalahan niyo pa din ako madalas, ha? Bago kami umalis ay nasaksihan pa namin kung paano gamutin si Charlie. May pinainom sa kanya na kung anong likido. Dahilan para magsuka siya ng magsuka ng parang berdeng may halong itim na likido. Pagkatapos ay ibinitin pa siya ng patiwarek sa isang poste at pinalo ng manunggal sa tiyan. Tama na! Ayoko na, tama na! Sakit na! Sana pagkatapos nito, hindi na kailangan ulitin pa. Ako nasasaktan para sa kanya eh. Hanggat hindi pa bumabalik sa normal na kulay yung suka niya, uulit-ulitin yan, Donnie. Pero may pag-asang mawala yung yanggaw sa kanya. Swerte pa niya. Bagong talab lang yun eh. Hindi pa dumaan sa tenga ang laway. Tama na! Mabawa kayo! Tama na! Tinigil na nga yung paggamot sa kanya. Pinagtulungan namin siyang dalhin sa kubong tutuluyan niya habang nagpapagaling. Pinainom naman siya roon ng tsaa at ilang saglit pa. Nakatulog na siya. Umaga na nang umuwi kami. At pagkatapos naming iwan sina Lolo Ingo sa bahay ni Georgia, pinuntahan agad namin ang bahay ni Lola Paz. Nasa tapat ng sirang pinto si Belle nang datna namin at umiiyak siya. Donnie, wala na si Lola Paz. Bel, pasensya ka na. Ano nangyari? Nanghina ba siya pagkatapos nalagutan ng hininga? Oo, pero bago yun, nahihiga ko pa siya sa papag. Nakahingi pa siya ng tawad bago siya magsuka. Bel, paano siya namatay? Meron ba siyang niluhan na itim na bato? Wala naman ako nakitang itim na bato pero yung huli niyang sinuka, parang may malaking bilog. Hindi ko alam kung ano yun eh. Taka, binalot ko yun sa tela. Huwag na natin yan tignan dito. Itago mo muna. Idadalhin na namin yan kay Nanay Ansing kapag dumalaw kami kay Charlie. Taka, sino si Nanay Ansing? Yung albularyo na nilapitan mo, Georgia? Oo, dinala namin si Charlie doon kagabi. Gagaling pa ba siya, Donnie? May pag-asa pa daw sabi ni Nanay Ansing. Pero depende pa rin sa pagtanggap niya sa gamot. At saka sa pagkontrol niya sa sarili kapag aatakihin ulit siya ng pagiging aswang. Pwede ba ako sumama sa susunod na punta niyo doon? Oo naman. Baka mas mapabilis yung paggaling ni Charlie kapag nandun ka. Eh kasi alam mo na, malakas ka sa kanya, di ba? Sinulipan ako ni Georgia kaya naman ngumiti na lang ako. Tama si Lola Paz. Interesado ako kay Belle noon. Pero hindi pa siguro ako handang magseryoso kaya kusa rin yung nawala. Mas gusto ko pang makita kung magkakaigihan sila ni Charlie. At hapon din nang mahukay namin ang libingan ni Lola Paz, dun sa may magubat na bahagi ng lupa niya. Nagpasya si Belle na ipasunog paunti-unti ang kubo at magpatayo na lang ng bago. At lumipas naman ang maraming buwan. Ayun na si Kuya Onyok. Pupuntahan ko na siya, Kuya. Siniktik talaga oh. Lagi na lang sabik pag dumadating si Onyok. Maraming salamat sa inyo ng kapatid mo, Donnie ha. Mabilis na bumalik si Onyok dahil sa suporta nyo. Sana ganun din si Charlie. Para makauwi na sila dito ni Belle. Malapit na rin yun, Lo. Huwag kayong magalala. Kung gusto nyo, sumama kayo sa susunod na pagdalaw namin. Oo, sige.
na makakuntuhan ko naman si Ansing. Ba, si Lolo, daig ba ako Aba, talaga madadaig ba kita kapag ganyan? Ano, maunahan ka pa ng pinsan mo? Ayos lang, Lolo. Di naman ako nagmamadali Ay, ano ba naman kayong dalawa? Huwag ka kayo ikot-ikot sa akin. Nahilo ko sa inyo. Ano ba kayo? Si Kuya Onyok po kasi ang tanda-tanda na nangaagaw pa rin ng candy. Eh di ba sabi mo bata pa ako kaya agawin ko talaga yung candy mo. Ay nako Onyok, tigilan mo nga si Niknik. Pagkalipas ng 2 buwan ay nakauwi na si Charlie at tuluyan na siyang gumaling. Pero sa kubo na nila ni Belle siya tumira sa gilid ng ilog na matagal na niyang gusto. Patuloy kami sa layer chicken business na siya palang dahilan para makilala ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Si Nelson kay Georgia, si Lolo Ingo kay Nanay Ansing. At si Onyok, lumaki silang parang magkababata ni Niknik. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Miss Clark. Masaya po akong naibahagi ko sa inyo ang karanasan kong ito sa aswang. More power po sa inyong channel at maraming salamat po. Ayun, isang solid na kwento na naman ang natapos natin ngayon. Kaya anong masasabi niyo sa story natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Comment niyo lang yung naramdaman niyo sa kwento natin ngayon. And please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe kasi parang 25%. Anong stats natin ngayon? Parang 25% pa yung hindi nakasubscribe sa atin. Nakikinig sila pero hindi sila nakasubscribe. Baka hindi lang nila alam, hindi pa siguro nakaregister or register po kayo sa YouTube kung magagawa kayo ng Gmail para Makasubscribe kayo sa kayo ating para channel. pagbukas nyo pa lang ng YouTube, ayun, lalabas kaagad kami sa mga walls nyo. Subscribe po tayo and maraming salamat po talaga sa tumapos ng video namin hanggang dulo. Maraming salamat po talaga. And ayun, comment po kayo kung anong natutunan nyo, kung anong naramdaman nyo sa kwento na to. And next time ulit. Bye-bye!